Para sa dagdag balita tungkol sa mahirap na araw na ito, tinatanggap natin si Avida Bush, isang nakaligtas sa pag-atake noong Oktubre 7 sa kibbutz ni Rim at ang Executive Director ng grupong Rabbis for Human Rights na sumasama sa atin ngayon mula sa kibbutz ni Rim. Maraming salamat sa iyong oras. Mahigit 2 taon at kalahati na mula sa pinakamadilim na araw ng bansa, kayo ng pamilya mo ay nasa bahay ng ilang oras habang nangyayari ang malagim na pag-atake. Ibahagi mo sa amin ang iyong nararamdaman na iyong Memorial Day, Yom HaZikaron, ang iyong mga saloobin sa mga sandaling ito. Salamat. Siyempre, iba-iba ang aming nararamdaman. Ito ang unang Memorial Day na kami ay nasa bahay sa Nirim sa aming kibbutz. Mga 1 kilometro ito mula sa Khan Yunis, ang unang kibbutz na sinalakay ng Nukba noong 6:42 ng umaga. At ito rin ang huling kibbutz na muling sinakop ng mga organisadong sundalo ng IDF matapos itong masakop ng Hamas. At ito ang unang pagkakataon mula nung nakabalik ang komunidad nung nakaraang Agosto na nandito kami. Siyempre, napakahirap talaga. Marami kaming bagong pangalan ng mga sibilyan at sundalo na nagprotekta sa amin at napatay noong araw na yon. Pero may pag-asa rin kami dahil mahigit 70% ng komunidad ay nakabalik na. Marami na kami mga bata, marami na ulit, maingay na sa aming bakuran at sa komunidad. At umaasa kami na may mabuting darating at nananatili kaming masigasig na magkaroon ng kabuluhan ang mga nangyayari sa aming buhay, sa pangkalahatan at lalo na dito sa Israel. Kapag pumasok tayo sa ika-78 taon ngayong gabi, ito ay bahagi ng aming pakikibaka para sa seguridad, ganap na seguridad at pati na rin sa pangmatagalang kapayapaan. At syempre, gaya ng binabanggit mo, magsisimula ngayong gabi ang Yom HaWatzmaut. At mayroon tayong kakaibang sitwasyon kung saan ang buong bansa ay lumilipat mula sa sakit ng pag-alala sa mga nasawing sundalo at mga biktima ng terorismo sa Yom HaZikaron papunta sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. At kaugnay niyan, bigyan mo kami ng idea tungkol sa kahulugang iyon na binabanggit mo para sa komunidad, para sa mga miyembro ng inyong kibbutz. Napakasakit, napakaraming pagdadalamhati at pagluluksa. At gayunpaman, gaya ng inilalarawan mo, napakaraming pag-asa. Ikwento mo pa sa amin. Kaya ang Nirim ay may natatanging kwento sa kasaysayan ng Israel. Isa kami sa tinatawag na 11 punto na naitatag noong ika-6 ng Oktubre, 1946. Sa totoo lang, kaya namin ipinagdiwang ang aming anibersaryo isang araw bago noong ika-7 ng Oktubre, 2023. At talagang malalim ang aming ugnayan sa Negev, pero isa rin itong kibbutz ng Hashomer al-Sair. At sa loob ng maraming taon, ang unang ginagawa ng mga tao sa Nirim tuwing nangyayari ang sandaling ito sa pagitan ng araw ng paggunita at araw ng kalayaan ay ang pag-awit ng himno ng kibbutz. Nasyan awit ng kapayapaan ng Nirim na hindi tumutukoy sa pangkalahatang kapayapaan. At alam natin, syempre, ang awit ng kapayapaan ng Israel. Pero ang kapayapaan ay sa pagitan ng Nirim at Kanes. At mula noong ika-7 ng Oktubre tayo ay nasa mahabang digmaan ng mahigit 20 taon. Ngunit simula nun, tinatanong natin ang ating mga sarili kung gaano pa ito kahalaga. At isa ako sa mga taong naniniwala na hindi tayo dapat sumuko sa mga pagpapahalaga at hindi tayo dapat sumuko sa mga pamitain. Kaya ito ang pangitain ni Ashoma Alsae. Sa totoo lang, ako mismo ay lumaki sa Nakiva at ako ay kasal kay Ashoma at Sair. Ito ang diwa ng kahulugan, magkaroon ng ganitong pangitain kahit may matitinding pagsubok tulad noong nawala natin ang daan-daang kaibigan. At isa pa, kailangan kong sabihin na para sa marami sa amin, at napag-usapan namin ito dito sa Nirim at sa iba pang lugar, para sa maraming taong nasa paligid ng Gaza. Napakahalaga ngayon na magkaroon tayo ng makabuluhang investigasyon tungkol sa nangyari. At ngayon, bahagi na kami ng October Council at ng mga pamilya at iba pa.
At ito rin ay isang paraan para magkaroon ng kabuluhan, para malaman na tayo, syempre, tayo ay mga tao at nagkakamali talaga. Pero kung matututo tayo mula doon, gaya ng sinasabi namin sa Judaismo, na suriin ang ating mga budi, maghanap sa ating mga komunidad at sa lipunang Israeli. Ano ang mga dahilan kung bakit nangyari yon? At kailangan nating ayusin yon para makabalik tayo rito muli. Nandito na naman kami sa hangganan ng Gaza. Mahirap man para sa amin, pero nais naming manatili rito para sa mga susunod na henerasyon. Sobrang sakit. At gaya ng alam mo, matagal bago maghilom ang sugat. Marami pang tanong ang nananatili. Mahaba-haba pa ang lalakbayin natin. Salamat sa oras mo. Avida Bush mula sa Kibbutz Nirim. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa napakahirap na araw na ito para sa buong bansa. Salamat. Salamat! Ngayon,